the sectors. So maya-maya po, huwag yung tigilan to ha, baka magkaroon ng arestuhan sakaling dumating ang mga 18 or 14 or iba pang mga witnesses. Kasi ang sabi ni Matibag, they are using usurpation of authority. And illegal ang pagtitipon nito, illegal assembly daw ito. So tingnan natin kung may arestuhin mamaya. Basta tandaan ninyo, pag may inaresto, i-cover nyo lang. We will not resist arrest, but we will not also keep quiet with the arrest. Hindi tayo tatahimik. Okay? So, bantayan natin kasi by 9 o'clock na wala pa hindi bumukas, sigurado na hindi na yan matuloy. We're waiting for the confirmation from the group of Congressman Mike Defensor na sila po ang nagsisilbing security support at team of supporters na bitbit nila para matuloy ang Senate Blue Ribbon Committee. Alam niyo po, we have received information also na magsasalita sana through video sina Mark Tiksay at Paul Estrada. Ito po ang mga bagman ni Saldico. Itong may hawak ng listahan ni Saldico. So kung hindi ito matutuloy, hindi wala ng venue. Pero hindi ito matatapos dito. Pwede po na hindi matuloy ngayon, pero bukas makalawa, doon tayo sa Exas Right. Doon natin gagawin ang totoong Senate Blue Ribbon Investigation. Maraming salamat po, magbantay tayo. At kung may arestuhin man mamaya, huwag kayong pumayag na hindi ma-document. Ayos. Maraming salamat na nga eh. Ang tungkol sa nangyayari sa Senado, dinismiss lang nila. Ang sabi nila, walang basis dahil walang legal personality. Ito ang Blue Ribbon, kakasuhan din ito. So, Marcos is weaponizing the law. Ito ang ginawa ng tatay niya. Ito yung nakakatakot because they are not declaring martial law, but they are using the instruments of martial law. What's the big difference? Nothing. Pareho lang. Ang kay tatay niya nagdeklara. Dito wala. Pero ang pamamaraan ng ala martial law, pareho lang. Nakakatakot ito. And later on, pati na ang regulasyon sa paggamit ng Facebook, YouTube, at iba pang social media ay gagawin na rin ni Marcos. So, kung gagawin niya yan, rally tayo sa kalsada. Dapat. Sa kalsada na ang gagawin natin kung ipagbabawal ang Facebook. I agree. Agree ako na ang Blue Ribbon Committee, abang may oras pa, hindi pa naman natatapos, let's bring it on doon sa People Power Monument or EDSA's Ride. Para makita ng taong bayan, kung aristuhin sila, di aristuhin tayo. Lahat. Di sama tayo, kung dali tayo lahat sa Kamkrami, booking nila tayo lang. Para makita ng buong mundo that ang Pilipinas po ay nasa kuko ng isang diktadura na hindi dinideklara pero kapareho ng diktadura ang nangyayari. Sa kuko ng dragon. Sa kuko ng dragon na nagbubuga ng apoy at humihit-hit ng usok. Alam na. Sino ba kairig ang balak na tatalon sa grupo ni Gatchalian? Ang naririnig natin ngayong araw na to, tapos na po, made na si Joel Villanueva. Pero sabi niya nga hindi daw sa... Di malalaman natin bukas kasi bukas bago magsesyon, mauuna ang reorganization. So pag tumawid si Joel Villanueva bukas, idideklara nila that they have 13. Magkakaroon ng eleksyon, tapos na po ang buhay ng presidency ni Senator Alan Peter Cayetano. Pag hindi siya tumawid? Pag hindi siya tumawid, deadlock yon, pero hindi papayagan ni Marcos yon na magkaroon ng deadlock. The purpose of the special session tomorrow is to seize power from the Senate. Dahil hindi nila makukuha na magsesyon, nagpatawag ng special session. The purpose of the special session is related to here. Kung bakit hindi ito papayagan ang Senate Blue Ribbon Committee dahil papalitan na nila ang Senate Blue Ribbon. Tatanggalin si Cayetano, tatanggalin si Marcoleta. At para mangyari yan, kailangan tumawid si Joel Villanueva. And that will happen tomorrow. We are very sure about that. Pero kairig sabi niya atin sa session pero hindi siya nakampi. Pero pag nagdeklara bukas ng 13 at magbotohan ng bagong officers, including Senate President, tapos na. May statement siya kahapon sabi ni Joel Villanueva kahapon na susundin niya ang konsensya at ang Diyos daw ang kanyang Panginoon na susundin at hindi ang mga kaibigan, hindi mga kasamahan. Narinig natin, di ba? Kaya ang meaning ng JIL ngayon ay Joel is Lord. Yun ang sinasabi nga Hindi na sa kakampi sa Malacanang. nagtatago sa liwanag kadibunyuhan. Tama. Pero bantayan natin na pag 9:30 na wala pa, 9 o'clock, ibig sabihin kinansila na po ito.
Kasi kagabi pa tayo nakarinig na babarikadahan ito ng mga pulis. Oh? So napakahirap naman pala kay Eric na maging whistleblower kapag wala ka naman palang protektang nakukuha sa gobyerno. Totoo yun. Pag whistleblower ka laban sa katiwalian at mga kasakiman at mga katarantaduan ng gobyerno ni Marcos, kawawa. Pero pag whistleblower ka laban sa mga Duterte, paldo-paldo ka. May maleta ka. Hindi ba ginawa yun, Eric, sa Quadcom. Hindi, sa bansang ano tawag yun, na gusto nilang putulin yung social media. Sa Kwan, sa Middle East, sa Egypt dati, sa Nepal, sa Indonesia, sinubukan din nila ito. Pero ang taong bayan kasi pag nagkumilos na at namulat na, hindi mo na mapipigilan. Yan ang kasaysayan. Tandaan po natin ito mga kapatid ha, the greater the oppression, the greater will be the resistance. Kapag lumala po ang panunupil ng gobyerno ni Marcos, expected natin na mas magiging maigting din po ang magiging pagtutol at paglaban ng mamamayan. It will take time, but it will happen. Yes. So, salamat ha. Wala pa. So, antayin natin kung matutuloy sila by 9 o'clock. Malilit? Pwede. Kay Eric, malilit daw sabi ni... Sige, so bantayan natin. So, let's try to keep watching ha. Kung may mga battery kayo extra, i-live nyo lang kasi ang order is wag ituloy ito. So ano yung police ngayon, sir? They are here to protect us or they are trying to prevent the enter of the Marines? The police right now of Marcos, they're trying to prevent the truth from coming out. Nakakalungkot po yun. In the disguise na sila law enforcement lamang, nakikinabang dito si Marcos. Mantakin mo pa, ipagbabawal nila mamaya ang pagkakaroon ng mga whistleblowers dahil usurpation of authority daw. Pero kanina, nagharang na yung mga polis dito kanina eh. Mamaya daw babalik sila. Dinarang. Ay mukhang umalis sila, mukhang may order na wala na dito ang venue. So let's try. Pag 9:30 na wala pa, alam na natin yun. Kay Eric, sino ba may-ari? Private ito eh. Oo, private property siya. So let's try. Kung anong gagawin natin mamaya, bantayan na lang natin. Okay, mag-live lang muna kayo mga kababayan. So, yun po. Ito yung venue nung pangalawang Blue Ribbon Hearing Committee under sa grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano at syempre pangunahan ni Senator Rodante Marcoleta. 8:51 pero ayan, sarado pa rin po. Ang dami ng mga kapulisan sa paligid. And ang dami na ring mga supporters na nandito sa labas, nakaantabay. Ayan o. Tuloy ang laban! Masyado kasi walang tiwala sa kalbo. Tuloy ang Blue Ribbon Committee! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Lumigaw kayo! They're trying to look for another venue. Kung hindi ito matutuloy. Hindi ko na lang siya i-call. Mga staff nila yan. Na they are looking for another venue. In case na ito, ikakansila na lang lubusan. So stop po na Senator Alan. Na they're trying to look for another venue that will accommodate the Senate Blue Ribbon Committee. Pero today din po yun. Today rin, kasi tomorrow nga, malalagot na ang hininga ng Alan Peter Cayetano presidency sa Senado. Sigurado po yun. Salamat po, salamat po. Ayun, maliwanag po. Thank you Kasi tomorrow is a gimmick. It's not about the joint session. Yung special na Tomorrow is going to be a kudeta on the Senate. At ang malungkot, masaklap, it's the President doing the attack on the Senate. It's very uncalled for. The last time that we saw na ang Kongreso ay lantarang pinakialaman was during the martial law. 50 years ago, 54 years ago. Right now, there is no declaration of martial law, pero ang presidente pa rin ang nagmamaniobra para agawin ang liderato sa Senado. Yan ang usurpation. Yan ang malinaw na paglabag sa saligang batas. However, without the Constitution declared by the Supreme Court na mali si Marcos, ang sitwasyon natin ay nananatili na sila ang nangingibabaw. That is very disheartening. Alam nyo kung anong nararamdaman ng taong bayan? That we do not have a government anymore. Ang gobyerno ay para na lang doon kay Marcos at sa kanyang pamilya.
Pero when people will go to seek out justice, walang katarungan, walang hustisya. Lalo na pag nagkikriticize ka sa government. Kawawa ang taong bayan. That is why kahit ilan lang kami dito kanina, ito ang tamang dapat gawin. Kasi the price of freedom is vigilance. And the color of politics will fade, pero yung karapatan at kalayaan ng bayan ay dapat ipinaglalaban. Sir, nagtanong ko kayo, anong istorya ng Supreme Court dito? Tahimik sila. The Supreme Court will not act on anything without a petition. So right now, the impasse in the Senate, yung standoff, wala pong petition eh. Naibasura po yung isa dahil lack of legal standing, not on the merits. So the Supreme Court will not rule on this without a proper petition. So kami naman sa People's Movement, like Kampilan at Bangon Sambayanan, we deem it necessary that the people must participate. Ang malungkot lang kasi tinatakot na aristuhin ang mga dadalo dito, kaya malinaw na talagang umatras siguro ang ibang witnesses. Pag alas 9 na, it's about an hour about to start. Wala pang linaw, sarado lahat. So most likely, the venue now is canceled. And we are going to await for advice kung saan kami pupunta. Pero pupunta pa rin kami doon. Kaya Eric, halimbawa kung dumating dito yung mga resource person tulad ng mga Marines, mga dating Marines, posible silang arestuhin. May posibilidad. Dahil mayroon na daw mga warrant of arrest against them na hindi pa idinideklara. Ngayong araw ito lalabas. That is a possibility. However, that will also enrage the people. Mas magagalit ang tao na yung mga nagsisiwalat ng totoo, yun ang kinukulong, yun ang kinakasuhan. Yung mga nagnanakaw at nagdarambong sa bayan, sila ay libreng-libre, sila ay bidang-bidang. Malungkot, nakakagalit, but we have to fight, we have to stand our ground. Thank you We will stay until mga 9:30.